Hello, good morning po mga kabugis. Nandito po ako ngayon sa garden para kasi maraming nagtatanong kung kailan saka kung paano yung pagwawire. Mahirap pong sumagot sa mga tanong sa FB kaya ibibideo ko na lang po. Ito po ay dalawang klase po ng bugambilya. Alaga ko magmula nung sinimulan ko to magsimula ang lockdown. At i-explain ko po sa inyo kung anong advantage saka disadvantage o kayong difference ng dalawang material na gagawin sa pagwawire. Number one po dyan is yung pagtatamnan po natin, be sure po na maging malusog po yung ano na po natin, yung halaman po natin. Ito po ay pure, hindi po siya nakagrap. Number one po dyan, ito naman yung nakagrap. Nakagrap po siya ng chitra sa tuktok. Ito po yung tinatawag na top grap. Kaya tinatawag na top grap kasi sa mismong ibabaw po ng mga pinagputulan po. Ayan po. Okay, number one po dyan na i-consider po natin yung maging healthy po yung ano natin, yung halaman po natin na ipiprepare para sa gagawin po nating masterpiece po natin. Ang number one po dyan, kung itanim po natin, kung sa akin sa ilalim po na portion, mga 2 inches po siguro. Nasa ano po yan, bato po ang nilalagay ko kay mga feebles na gahulin po ang laki. Tapos ito namang karamihan hanggang dito po sa 3/4 part ng i-mix po ng 3/4 po na rice hull saka 1/4 po na sand o kaya river sand. Ngayon ito pong pinakaibabaw na po niya, inilagyan ko po talaga ng buhangin na mga 2 inches po siguro to 3 inches para mabalanse po yung ano niya, para hindi po basta-basta magsag yung bigat po kasi ng paso po natin. Ngayon punta na po tayo sa sa pagwawire. Ang sa pagwawire po, ito po pala, lagyan po pala natin ng tawag dito, tali. Nilalagyan ko po ng tsinelas para hindi po siya masaktan, hindi po mabalatan. Yan po yung mga yung mga bark niya kasi maselan po itong bugambilya po natin. Dito po, punta po tayo dito. Nasa lang po ito, nasa 2 months, magti 3 months po. Dito po sa pagwawire po natin, sinisimulan po natin yung pagwawire magmula doon sa pinakamalakas po na na portion ng sanga. Lalong-lalo na dito sa top grap po na chitra. Pinakapalakas po dito yung top grap. Kasi kung baga sa itong chitra kasi malapad yung dahon, ibig sabihin mas malakas siyang kumuha ng sunlight. Alam po naman po natin na dyan po gumagawa ng pagkain ng mga halaman po natin, kahit na anong halaman. So pag sa top grap po ay mas malakas yung pinakataas po niya. So ang gagawin po natin, i-fold na po natin para bigyan po ng tsansa itong mga nasa ilalim. Ito po yung original po niya, yung puti. Yan po. Original po yan. Mas maliit po yung mga niya, yung puti po yung niya, bulaklak. Mas maliliit po yung mga dahon niya. So ibig sabihin, mas mahina siyang variety. Ang chitra kasi mas malapad yung dahon, kaya mas malakas ibig sabihin. Lalo na yung portion na pinaglagyan po natin ng graft po natin nasa pinakamataas na portion. Alam po naman natin sa taas na portion, yung pinakamalakas na nakikita o kaya nakakakita ng araw. Kaya mas malakas po lahat yung nasa tuktok. So ang gagawin po natin,
Pupud lang po natin, gagawin po natin siyang parang rainbow. Ayan, para ang purpose po kasi natin doon is para humina siya. Kagaya makikita po nyo dito, mas malakas po yung dugtong nating chitra kaysa dito sa original niya. Pero ito naman, nahuli naman pong chitra. Ang observation ko kasi, pag mas matured yung sanga na idinugtong po natin, ibig sabihin yan, mas mahina siya, mas nalilate po siya na na tumutubo. Kaya ang purpose po natin, i-fold po natin siya para bigyan po ng mga chances yung mga mahihinang graph o kaya yung mismong mga ibang sanga para may chance po tayong i-graph po siya ulit later on. Kagaya po nito, ang technique po niyan, kung wala halimbawa, dati wala itong mga to. Hanggang dito, mahina yan. Ang technique po dyan is, number 1 dyan is, i-brush po natin ng sabon. Kaya makikita nyo, puting-puti dito sa portion na to. Ito naman, medyo siya, kasi hindi ko yan nahugasan ng sabon. Tapos, ang layout po natin na sa facing east po natin. Ngayon po ay 8 ng umaga. Balik kitang-kita po yung araw dito sa likod ko. Para siya, lumakas. Ang purpose kasi niyan, para may stimulate yung tubo niya para mas mabilis siyang lumaki kasi siya ang unang masisikatan ng araw. Ngayon naman, ito namang mga wire po natin, ilagyan po natin siya ng laya para makita siya kaagad. Huwag po natin siyang tawag dito takpan para makita po siya. Kagaya ng nakikita nyo dito, magmula dito hanggang dyan, tinanggalan ko po ng dahon kasi pag hindi mo tanggalan ng dahon yan, papatay niya po yung nasa ilalim. Hihina po yan. Kaya ito naman, hindi ko pa po pinutol dahil ang purpose ko dito mapag-mature din dahil gusto ko siyang gawing sayon ulit para makatipid po sa sa pamimili ng mga sayon. Bali, ang magandang po dito is bago po natin i-wire, be sure po na siya, healthy po yung halaman po natin para maging maganda po yung outcome. Ayun po, punta po dito tayo sa kabila. Ang purpose niyan, tinanggalan ko yan. Ayun po, lumabas na po yung bagong shoot na i-wire po ulit later on yan. Pero bago po kayo mag-wire, be sure na 2 to 3 days na huwag po ninyong idiligan para siya po ay magiging siya, flexible tawag dito. Ayan po. Minsan din po kasi lalo kung mahina, mahina yung mga ibang tubo. Ang ginagawa po namin is kinakaltasan po namin ng dahon yung mga mga ibang sanga niya para lumakas yung mga nasa ilalim. Kasi pag hindi mo tatanggalan ng dahon, tatakpan po niya nasa ilalim. Kaya nagbabawas po kami ng babawas. Kung gusto mo namang pahabain o kaya gusto mong dumami kaagad yung shoot, tanggalan mo ng talbos, yung pinaka taas siya. Saka isang purpose din ng wire para ma-prevent po natin yung pagkabali dun sa dugtungan. Saka pag nagwa-wire po ako, nilalagyan ko po, pinapatungan po ko ng electrical tape kasi dito sa portion na to, dito ka mag-aangkor para matibay po yung pag-hold ng wire na ititiklop mo. Okay, kagaya nito, tatanggalan po natin ng dahon para mag-penetrate po yung sunlight sa ilalim. Yun po ay basic lang po na kung anong purpose ng wire. Ay yun lang para magbigay po ng ng sanga doon sa pinakal dulo. Kasi ang bougainvillea po ay viney po siya. Vine, isa po siyang vine, hindi po siya puno. Kaya yan ang purpose ng ng pagwa-wire. Para mas lalo siyang dadami ng shoot, dadami ang talbos, dadami rin ang bulaklak.
So, salamat po sa panonood at sana po nakatulong po sa inyo. Ito po si Lolo si Antonio. Dito po sa Japangasinan, Bougainvillea Universe. Thank you po sa panonood.